isa ring magaling na luminary pagdating sa batas. At inayunan din yan ni Attorney Rene Sarmiento na dating commissioner ng Commission on Elections at siya rin ay isa sa mga gumawa ng Konstitusyon ng Pilipinas. So natutuwa ko at ang argumento ko na valid yung pag-remand ng impeachment na reklamo ng ginawa ng Senado papunta sa House of Representatives ay tama. Okay? Tama. Ang sinabi pa ni ex-Justice Adolfo Ascuna, tawag unique kasi first time unique, kaisa katangi-tangi, walang katulad kumbaga. Tapos sinabi pa niya na unprecedented. Of course, unprecedented kasi nga walang katulad for the first time. At tinawag na brilliant, no? Magaling, malalim sa pagtingin, nakuha sa malalim na pagtingin, kumbaga genius na pagkagawa. So ang ibig lang po sabihin niyan ay magaling po yung nag-isip nun. At I credit this to Attorney Alan Peter Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, na graduate ng Ateneo College of Law. At tatay niya, kilala na si Rene Cayetano, ay magaling na abogado. At ang kanyang kapatid na si Pia Cayetano ay magaling din na abogada. So anyway, I credit him to this particular act na nangyari na pag-isipan niya yung remand. Yung remand na pinag-isipan ni Alan Peter Cayetano ay nagsimula na isilang mula sa ideya naman ni Senator Ronaldo Bato de la Rosa na nang humingi at pinagbigyan na magkaroon ng privilege speech sa kanyang sinabi. So sabi na brilliant ang tingin ko rin sa ginawa ni Bato. Napakagaling ng paggagawa niya. At ang tingin naman ng iba kasi tingin sa kanya ay bubo. Ay wag naman bubo kasi graduate ng Mindanao State University. Hindi naman graduate, nag-aral po ito sa Mindanao State University, Marawi City sa kursong Bachelor of BS Bachelor of Science in Public Administration. Tapos nauna lang siya sa akin sa Mindanao State University at nang dumating ako doon wala na siya. Lumipat na siya sa Philippine Military Academy. At mautak at genius din po ang sinabi ni Bato. Tapos nung nagkabalitaktakan, nag-argumento, na sinabi ni Coco Pimentel na unconstitutional kung magsampa ng motion to dismiss sapagkat ang sinabi sa Section 4 or Section 5, Subsection 4 ng Article 11 ng ating Constitution ay pagkatapos makalap ang 1/3 na dami ng congressman o isa sa bawat 3 na congressman na pumirma sa isang impeachment, ito ay kaagad-agad na bigyan ng trial na action forthwith pagkatapos matanggap ito mula sa House of Representatives. Yan ang punto de vista ni Bartak na Chair Coco Pimentel. Ganon din ang argumento na tinatayuan ni Risa Hontiveros. Hindi rin siya abogada, hindi rin abogado. Pero yung kanyang mga kaalaman sa batas sa ngayon ay bunga lang yan ng kanyang karanasan sa pagkipagbalitaktakan sa ilang dalawang term sa ngayon na pangalawang term niya ngayon na bilang senador. At ang argumento niya, unconstitutional o labag sa Constitution pag sinabi mo na magpapile ka ng motion to dismiss. Yan ginawa ni Bato, motion to dismiss. Ngayon, nung nagkabalitaktakan, sinabi ni Bato, gusto Tagalog pa, bakit pa tayo naging korte kung wala tayong kapangyarihan na i-dismiss ang kaso? Siyempre naman, the power to try involves or includes the power not to try. Magdesisyon ka kung kulang-kulang, bakit ka pa magta-trial? Diba? Ganun ang kasimple. So, anyway, just to save the day, kasi hotly contested, hati din ang mga mamamayan, although hindi natin malaman kung sino mas marami, anti-Sara o Sara. Yan ang hindi na natin alam. Siyempre, ang mga anti-Sara nagsasabi, taong bayan. Sila yung taong bayan. Kaya pinuna din ba ito? Bakit?
Kayo lang bang taong bayan? Nung nangangampanya ako pagka senador, iboboto kita ron, Mr. Bato, kung labanan mo yung impeachment. Ayaw namin ma-impeach si Inday Sara. Ganun ang sinasabi naman niya. So, ibig sabihin, let us refrain from saying that it is the demand of the taong bayan na i-impeach si Sara. Or hindi din demand ng taong bayan na itatry si Sara. At hindi rin masasabi natin na demand ng taong bayan na i-convict si Sara. Nobody amongst us here can claim kung alin ang totoo. Ako, neutral lang ako, pero nakatingin ako kung anong batas. Hindi ko masasabi kung alin ang totoo dyan. Ang question totoo, hindi eh. Hindi naman ito question kung alin ang tama. Iba yung tama o mali. Iba naman yung totoo o hindi totoo na tanungan. Okay? So ngayon, nagkaroon po ako ng tinatawag na opinion bilang Doctor of Jurisprudence na tama at brilliant. Yun din ang aking description. Brilliant, genius ang pagkagawa nila ni Senator Alan Peter Cayetano na gumitna. Balik sa Senado, sa Kongreso ang tinatawag na impeachment complaint. Pero hindi naman yun dismissal eh. Ibalik lang. For lack of better term, wala silang magamit na salita. Kasi ano bang ibang salita na ibalik mo lang? Return? Dapat yung sana gumamit na sila ng return, not remand. Ang problema kasi sa remand, pagdating po sa actual na kaso sa mga korte, pag sinabi ko, ben reklamador na remand, i-remand mo ito dito ka sa Court of Appeals, i-remand mo sa RTC. Pag niremand, buong folder ng kaso ay binitawan ng Court of Appeals, binalik sa RTC. At ang ibig sabihin na pag na-remand na, kapag napirmahan na ng Court of Appeals ang remand, ay wala ng jurisdiction ng Court of Appeals. In the meantime, na-transfer na ibalik ang jurisdiction doon sa RTC. At pagkatapos ng RTC, gagawin ulit ang kaso, panibagong tingin, at kung anong desisyon, i-apila ulit yan. Panibagong appeal na to. Hindi na to mapupunta sa dating Court of Appeals. I-raffle ulit yan. Yan po. So, ibig sabihin, nakaklaro na natin na kapag sinabi natin remand sa mga kaso, pati jurisdiction, pati authority to decide on the case is also transferred to the lower court. Ang remand lagi po sa lower court, hindi po siya paakyat. Kung bakit elevate naman ang tawag. Ginagawa yan sa Court of Appeals. Kuminsan sa Supreme Court, sa RTC, ginagawa rin yan. Kapag ikaw ay RTC judge, ang tanong kung ano ba talaga batas. At sa tingin na judge, may option din ang RTC judge. Hindi natin alam kung ano ang kahulugan ng batas na to. So, gagawa ako ng order kung ako judge. Solely because this issue is capable of repetition but defies review. Nais ko na gagawin. Hinihingi ko sa Supreme Court, i-refer ko sa Supreme Court. Yung kasong ito, desisyonan lang kung ano ba talaga ang... Kasi kung ang kasong itong ibig sabihin ay ito na ang desisyon. Pwede ko rin gawin yun. Sasabihin ko, i-certify ko sa Supreme Court because the question is involves on a legal interpretation and the Supreme Court is the final arbiter or the final interpreter of the law. So, I am now elevating the case today, Supreme Court. Ganun po yun. Elevate and remand. Pero in this case, sa Supreme Senado, ang ginawa nila, for lack of term, na hindi nila alam na gamitin, na anong term pagtawag dyan, basta ni-remand, binalik. Remand rin in the sense na binalik. But the proper term, I do believe, is return or refer. The correct term is refer. Refer the impeachment complaint. Refer back to the House of Representatives kasi kapangyarihan naman ng House of Representatives gumawa ng complaint. Kapangyarihan lang kaya ni-refer doon. Pero hindi naman diniman ng Senate na baguhin. Hindi, wala ito sa hiling na baguhin, kundi i-certify lamang. Pagtibayin lamang nila. Ano bang tamang English na panagalog na certify? Pagpatibay? Patibayin lamang nila na kanilang sasabihin na yung reklamong impeachment na sinampa nila ay hindi nilabag ng House of Representatives ang
batas o ang constitutional law na nagsasabi sa Article 11, Section 3, Subsection 5. Nga nagsasabi, isang impeachment na reklamo lamang ang pwedeng isampa sa loob ng isang taon laban sa isang kinakasuhan na impeachable officer. Yan lamang ang hiningi. Dagdag yan, hiningi rin including the circumstances on the 3 earlier impeachment complaints that were filed. So, ibig sabihin, kung tama ako, at least, pasalamat ako, pareha ang aming paningin ni Justice Carpio at saka ni Justice Adolfo Ascuna. Ganon din ang tingin ni former Comelec Commissioner Attorney Rene Sarmiento. So, marami na kami. So ngayon, kung ganon, ano naman ang importance nito? Yung importansya nito po ay at least number 2 ay hindi na mamatay ang impeachment. Pasalamat tayo, tuloy-tuloy yan. Hindi na mamatay. At hindi siya mamamatay. Sapagkat, sabi nga ni Justice Antonio Adolfo Ascuna is, nagkaroon ng tulay na pwede nang tumawid papuntang sunod na kongreso. Ang sunod na kongreso ay yung mga bagong nakasama na dyan ang mga bagong halal na senador. Nagbigay ng tulay kasi ang utos inutusan din kasabay ng pag-refer back. Inutos din ng impeachment court sa prosecutor na House of Representatives na sasabihin nyo rin kung gusto nyo ipagpatuloy pa ang kasong ito sa 20th Congress. Specific 20th Congress. Kasi sa ngayon 19 tayo. Tapos ng 19th Congress ngayong June 30. Actually, yung iba na maalam na nga, si Coco Pimentel ang paalam na. Marami na iba nagpapaalam. So, ngayon, ang hiningi niya yan, tatawid na ngayon kasi antayin ngayon na makaupo yung bagong mga congressmen. At sila naman ngayon ang magsesesyon plenary at magpasa sila ng resolusyon kung ipagpatuloy pa nila yung complaint, impeachment complaint na ginawa ng 19th Congress. At saka, along with that, mag-appoint sila ng panibagong prosecutor kung tuloy-tuloy pa rin ba sila Jinky Luistro. Sila ni kasama na ba ngayon si Leila de Lima? Kasama na ba si Atty. Chel Jokno? Kasama na, tatanggal na niya si Lel Bongalon kasi talo siya. Natanggal din si Atty. Acharon na kasabayan ko nang papractice noon bilang abogado sa RTC of General Santos City. So, ngayon, pagbalik nila ngayon, titingnan natin kung ano. Ang isa lang ang kuidaw ko ngayon. Ganito, at least pro or anti-Sara, pro or anti-Duterte, DDS or BBM, at mga kakampings ay hold your guns. Manahimik muna kayo, ceasefire muna kayo. Hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa 20th Congress. Kung tatanggapin ba ang tanong una dyan, tatanggapin ba ng mga bagong halal na congressmen ang kaso na ipagpatuloy nila ang impeachment? Yan ang unang tanong. Which is, to my mind, fair enough. Sa tingin ko, sa mga nanalo ngayon, marami ang nanalo na kakampi ni Tambaluslos, ipagpatuloy pa rin nila yan. Okay? So ngayon, ang kasunod na katanong, yung kasunod na senador na maupo, tatanggapin ba nila? Iyon ang napakalaking tanong. Kasi, bakit ako nagtatanong? Titingnan mo ang komposisyon. Listahin na natin. Kung mahigit sa 13 ang bagong senador, kasama yung dating senador, kung mahigit 13 sa kanila ay ayaw ng impeachment, wala tayong magagawa. Magbubuto-buto sila at matatalo. May isa lang mag-motion na hindi tatanggapin, patay na. Ngayon, tingnan natin kung aabot ba ng 13 ang magboboto ng tama ng impeachment. Bilangin natin, actual tayo. Number 1, sigurado ako si Bongo. Bongo. Number 2, sigurado ako si Bato. So listahin ko na. 1, BG. 2, Bato. 3, Marcoleta.
4 at 3. 4, Amy. 5, si Villar. Sino tong Villar na to? Si Camille Villar. Okay, yan ang basic. Doubtful ako kay Kiko tsaka kay Bam Aquino. Pero mas inisip ko na gusto nila ituloy. Although not necessarily against Sara sila. Tapos, isulat natin Kiko, Bam. Oh. So, ano sila? 6, 7. Tapos, 8 and 9, si Soto ay hindi ko alam kung saan pupunta yan. At saka si Lacson. Sabihin natin sila na, tawagin natin sila na swing vote. Lacson at saka Sotos is B, swing vote. Tapos, number 10, sino bang number 10? Pia Cayetano. So, saan si Pia pupunta? At saka, kung si Pia tatanungin mo, kung ako sasagot niya, kung saan po pupunta si kapatid niya Alan Peter, doon din siya pupunta. Ngayon, tanungin ngayon natin kung saan ba si Alan Peter pupunta. Sa pinakita niya na siya nagpasimuno nung riman-riman, siguradong bubuto siya pabor kay Sara. So, isusulat ko na ngayon si Peter kay Alan Peter, Alan APC, Alan Peter Cayetano. So, kung doon si Alan Peter Cayetano, malamang ay nandoon din si Pia. So, magiging ano na sila? 5 plus 2, 7. O, ngayon, balik tayo kay Lito Lapid. Si Lito Lapid, malamang swing votes to ang tawag ko kay Lito Lapid. Alam mo kasi, kung saan ang pera, doon yun eh. Kaya swing vote yan. Sunod, 13, sino pang iba? 12, tapos si Robin. Saan si Robin? Siyempre Sara yun. So, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos si Pia at saka Alan, 6, 7. Tapos si Robin, 8. O, sunod na kwan. Sunod na mga, sino pang iba? Tingnan natin si Mark Villar. Kung saan si Camille Villar, doon din si Mark Villar. So, Mark Villar. O, si Mark Villar ay pang-ilan siya? So, 1, 2, Robin 2, tapos si Pia 3, si Alan Peter 4, si Camille 5, si Amy 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si Marcoleta 7, si Bato 8, si Bongo 9. O ngayon, sa lista ko rito, siyam lang ang pwedeng buboto na ipatigilin ng impeachment. Yung iba swing vote ang tawag ko dyan. Ang swing vote na dagdag ko dyan ay si 14, 13, 14, 15. Si Lauren Ligarda swing vote tingin ko. Pero mas malamang makasara to. 15, 16. Tapos si Risa, sigurado ito. Po ito ni Kiko Bam. So sila AS, anti-Sara. AS, anti-Sara. 17, lagay natin si Erwin Tulfo, nandyan. ET. Swing vote din ito. Sa number 13, si Rapi Tulfo. Swing vote din ito. 18. Sino pa bang ibang Congress? Senator. 19, 20, 21, 22, 23,
24. Si Mig Zubiri, ayun, makasara ito. Migs. So, PS to, puro Sara. Tapos, kasama niya dito si GB. Tsaka si Jinggoy. Ito mga Prusara ito. Okay? So, ilan na sila? Ang Prusara. Kanina, 9 plus 3, 12 pa lang. So, si Joel Villanueva ay Prusara ito. O, 22. Tapos si Wen Gatchalian, anti-Sara ito. Sino pa bang isa? Hindi ko na malala. Mahigit, lampas na sila 13. So malamang po, kasunod na 20, dyan po magkaalaman. Pero hindi pa ako sure. Sa akin lang, nag-i-estimate lang ako sa ngayon. So ngayon, kung ano man na maging kahinatnan nitong at least nakatawid. Kay Sara, okay lang yan kasi nakabuntong hininga siya. Sa mga anti-Sara, okay lang yan kasi baka katawid. Kaya mali po si Dilema, si Chiel, at saka ibang mga vlogger na magsasabi na binastos daw ng Harriman. Pasensya na. I respect your opinion, although it is not as good as mine, but rest assured, I will defend to death your right to stage what are your opinions. Ganon, mag-shout out muna ako. Si Cassandra DC, yan ang napala kung sa simula pa lang masama ng balak. Ang problema kasi nito is nagdududa, sabihin ko lang ulit, kung bakit nagkaroon ng remand. Naisip kasi ng mga senador, ng 18 na bumoto, na isahan tayo ni Martin Romualdez, nagbigay siya ng 150 million bawat isang pirma na yun. Naisahan tayo, ganun po mangyari. Bakit natin papayagan yan? Parang ganun, parang halong inggit. Tapos 215 congressman, binigyan tag 150 million na soft projects. Pera ng bayan natin ang galing yan. So nabigyan, kwentahin mo 215 times 150 million. The answer is 32 billion. 250 million pesos. Galing sa kaban ng bayan natin. Pinaglalaruan lang tayo. Kayo, lalo na kayo ng mga DDS, mga pabor Sara, masakit isipin na ang bayad nyo na buwis ay ginamit ng mga congressmen na to, congresswomen, na binulsa lang nila kapalit ng pirma nila. Mabuti pa nga siya, mabuti pa si bagay, wala nang pinag-iba kay pero mas talo pa nila si Judas, kapalit ay 30 pilak lang. Kayo 150 million. Talo niyo pa si Judas. So ang isa pang problema ko rito pag nagpatuloy po ito ay ganito. Sigurado ko hindi bababa sa 1 milyon ang ibibigay na allowance ng Pilipinas para sa bawat isa na mga senator judge. Allowance nila yung bilang senator judge. Yan po ang napaka-problema na malaki. Dahil diyan, sapat ba, makatwiran ba? Makatwiran ba para isipin na maggagasta tayo ng pera para lamang palayasin si Sara Duterte? Yan ang tanong ko. Tama ba yun? So, may katumbas ba na balik? Pera natin sa kabangbayan natin ang gagaling yan. 24 million ang kukunin para sa bawat isang senador. Ngayon, para sa next Congress yun. Iba pa yung 23 million kasi 23 senators sila ngayong 19 Congress. So ngayon, kaya nagkagala-80 sila ni Coco Pimentel, mga iba na kailangan tuloy kasi kikita na naman sila. Yan ang totoong kwento na hindi nila sinasabi sa mamamayan. Yung magkaroon sila ng allowance. Ngayon, sa mga prosecutor naman sa ngayon sa 19th Congress, 1 million din bawat isa ang mapupunta sa kanila. So sa 1 million na yan,
Sa next Congress, 1,000,000 ng kada isa na. Ilan sila? Marami silang binigay. Tapos babayad pa sila ng mga abogado kasi hindi naman marunong sa pagtatrial yung mga abogado ng mga congressmen. Hindi sila sanay sa gira sa korte. Hindi sila sanay na klase mga kagaya sa amin na trial lawyers. Dahil hindi nila sanay, manginginig mga kamay yan kapag mag-argumento sa harap ng ano. Hindi nga marunong magtanong ng testigo yan eh. Totoo kwento, hindi nga marunong mag-cross-exam yan eh. Hanggang ano na lang yan sila, hanggang contempt. Kagaya si Paduano, boy contempt. So ganun, gagastos sa mga Pilipinas. Minimum po, 100 million ang gagastusin para lamang mapatakbo ang impeachment trial. Payag ba kayo dyan? Pagkatapos, ang alamin natin, hindi pa natin sigurado. Kasi hindi naman ibig sabihin kung nagnakaw ba talaga si Sara Duterte dahil lamang sa mga may registratos na resibo. Hindi yun ibig sabihin na ninakaw ni Sara. The only way na masabi natin na ninakaw ni Sara ang pundo ay kung maipakita natin sa ebidensya mismo na kay Sara na bulsa mismo na punta yung confidential file. Eh ngayon, ang pinakahuling ebidensya na nakita natin ayon sa Special Disbursement Officers ay napunta lamang kay Lieutenant Colonel Raimundo Lachica at Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Hindi pa nila sinabi. Sila po yung mga tauhan nila ang gumawa ng resibo kagaya ng mga resibo na may regis piatos. Sigurado ko may regis piatos din ang resibo na ginagamit sa confidential fund na 4,625,000,000 na ginagamit ni Bongbong Marcos. At sigurado ako ganoon din ang mga resibo na binibigay ng mga military sa Armed Forces of the Philippines para sa intelligence fund na kanilang hinahawakan. Kasi trabaho, example lang, to the extreme, kagaya sa client ko noon, hindi ko lang sabihin ng pangalan, na Lieutenant Colonel PMR. Namatayan siya ng 27 sundalo niya. Ang problema kung bakit namatayan, ang bigay sa kanya na intelligence information na kinuha yan, binigay sa kanya dahil gumamit yung mga military intelligence officer ng pera para ibigay sa mga kakampi ng mga Abu Sayyaf, at doon sila kukuha ng impormasyon. Ayon sa impormasyon na nakuha ng military intelligence officer, sir, kinausap si Colonel hindi ko na sabihin pangalan. Nandito ang lugar ng mga na maraming mga dyan, maraming mga Abu Sayyaf dyan. Naniwala naman yung client ko na Colonel ng Philippine Army. So, ang ginawa niya ngayon, cross-country sila kung saan ang tinuro ng intelligence officer na nandoon yung maraming mga persa ng Abu Sayyaf. Doon yung nilapit ang 3 kumpanya magkalapit. Para just in case, kung sino man sa 3 kumpanya na magkalapit, ang maka-enkwentro ng Abu Sayyaf, tutulong kagad yung 2 kumpanya. Ang pang-4 na kumpanya niya ay dito sa kabila. Niluwagan niya kasi inisip niya wala namang kalaban. Alam niyo nangyari? Mali ang ibinigay ng impormasyon. Dito pala sa kaliwa, ang napakaraming Abu Sayyaf. Kaya 7 sundalo na dito patay. Ganun po kahalaga impormasyon. Saan nakukuha ang impormasyon kung saan ang kalaban mo? Siyempre, mula din sa kalaban mo, paano mo makukuha? Tanging pera lamang po ang pagtapat natin. Kasi sa gubat man may ahas. Kahit sa gubat ng Abu Sayyaf, may ahas din sila roon. At yun ang nagbibigay informasyon. Kagaya yun kay Marwan na hinabol na namatayan ng 44 na SAF. Kung saan kapalit doon informasyon, binayaran Noynoy Aquino yun ng mga sundalo para malaman kung saan ang bomber na si Marwan. Ang bayad doon, naku, kahit hanggang 10 million babayaran ni Noynoy yun. Wala pong sapat eksaktong presyo ang bawat impormasyon. Magkakaiba-iba ang presyo ng bawat impormasyon. Sa panahon naman ng paghanap ng CIA laban kay Bin Laden, nagbayad sila, bumili sila ng 1 Ferrari. Kapalit kasi iyon ang gusto ng na may hawak na telephone number.
I give you Ferrari or else I cannot give you the telephone number. Yung telephone number na kinuha nila, doon sila nakapagbigay ng magandang lead at na-trace nila kung saan si Bin Laden ay nandoon pala sa Pakistan nakatira. Naintindihan niyo na ang takbo kung bakit sikreto, bakit may Regis Piatos. So, ibig sabihin, pag may Regis Piatos agresibo, hindi mo ibig sabihin na nanakaw agad. Kaya marami sa inyo nagagalit kay Sara. Pati ako noon nagalit din kay Sara. Na naintindihan ko na takbo ng intelligence operations, doon wala tayong karapatan magalit. Malalaman na lamang natin yan kung i-report. Kaya lang, confidential nga yan, hindi mo dapat i-report yan. Kasi yan ang buhay ng bansa nakataya dyan. Kagaya na, kailangan natin information saan mga Chinese sa Philippine Sea. Kaya binigyan ng pundo ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kahit civilian lang na organisasyon, binigyan sila ng kanilang sariling intelligence fund. At ang ating Philippine Navy, binigyan din para malaman kung saan ang mga barko ng mga Chinese. At ang Coast Guard natin na siya lagi naglalayag dyan, nagbabante, binigyan din ng pundo. Ganun po ang laro ng confidential fund para maintindihan ninyo. Let us try. We are hoping and praying. Sabay-sabay tayo na ang kasunod na kongreso mga bagong senador ay magboto-boto na pabor at ipagpatuloy ang impeachment na sinimulan. Okay? So it is not at the end of it all. We still have a chance to see whatever would happen in the future. Let us be fair to facts. Kahit sino po sagasaan ng katotohanan, wala po tayong magagawa. At kung kahit sinong sagasaan ng batas, do not mistake me for being a pro-Sara or pro-Digo. Nagkataon lang po na ang pinaglalaban ko ay batas ay sila ang napagbinipisyuhan. Kasi ayaw ko yung batas na tinatapakan ng ating mga opisyal ng bayan. Hanggang dyan lamang po ako. At abangan natin po. Magdasal po tayo. Total Independence Day ngayon. Magdasal tayo na sana maisilang ang totoong kalayaan sa araw na ito. Magandang gabi po sa inyo. Valerie Serno, Wendy Chovenia Trelbino, katoto. Sobrang ng ganda ng paliwanag mo. Hindi ko naman masyadong nahalataan. Hindi ba, huwag mo naman ako akusahan na paghalataan. Ronnie B. Bombits, takot sila. Ayaw nila buksan ang Pandora's box. So never, ever hear mo na. Mali kayo dyan. O sige, okay lang ko. Ang opinion mo, mali ako. Tawa rin ako. Drawback vibranium. Yung paghuli kay Francis Sator, may bayad din yan sa asset. Ay, sigurado ako, meron din. Drawback vibranium, yung tama. Ronald B. Bombits, may sabuatan kasi. Bakit takot na takot sila kung walang ninakaw? Kung walang kasalanan? Hindi naman po natakot na takot, Ronald. Mukhang mali ata yung ating impormasyon. Nagsalita na nga si Sara na bloodbath, di ba? Dugo sa dugo. Simulan ng trial. So, hindi po natin unfair na mapag sinabi natin na takot si Sara. So, Edgar Nacion, Dr. good evening. Ayon sa recent news, hindi tinanggap ng HOR. Ayon naman, pag-usapan natin yan sa sunod na vlog kung bakit nila hindi tinanggap. Ano ba meron sila? Bakit nila tinanggap? Pablito Abejero, kung nagkapera ang pumirma, edi lalo ng committee members, sama po kayo. So, Brent, tapos drawback vibranium. Hindi naman immune si Sara sa kaso. Dapat sa ombudsman. O yan, option naman yan. Pero pwede naman pagsabayin yan. Ombudsman at saka impeachment. Ricky Paguyo, magandang gabi, Adol Dr. Engineer Toto. Nanood ka mula sa Quezon City. Salamat po, Ricky. Hope Brent, yun pala, kikita din pala sila ang pag natuloy. So, Virgie Piquero, grabe, kawawa tayong mahirap. Yun lang, ang tanong natin bandang huli, is it worth it? Yung ginastos natin pera, 100 million lahat yan, para lang sa trial na ito. Tapos, Hope Brent, Cassandra Daisy, yan ang napala kung sa simula pa lang, masama na ang balak kay Sara. Ferdinand San Juan, good evening po, Attorney Engineer Dr. Toto, Tirador Katotohanan.
na Cassandra Daisy na napumada ang mga tulpo at Romualdez sa ambisyon na maging presidente. Oo nga, napurnada pala. Mr. Romualdez Tambe, Cayetano San Villas, Noeli Clemente, marami yan magbaliktaran sa mga senador mo by the power of budget. Yun nga, titingnan natin. May mga ICC, may balak na sandigan at may marirecall na diplomat. Okay, ngunit kanon, si Zubiri, Pabadok, Benric Lamador, Villanueva pa pala, si P. Makahin Acuña, maayong gabi, Dr. Ted Toto Tirador, maayong gabi, Sab. So, drawback vibranium, swing vote nga si Lito Lapid kasi BBM yan, pero bumoto sa remand. Tama po kayo. Crispin Rivera, may pabingi sa mga kabalin ko. Naimbag rabim sa mga kabsat ko. Benric Lamador, Mark Andrea Gueco, watching from Singapore. Tapos Noeli Clemente, bago i-remand, binasura muna ang complaint sa korte. Ang articles of impeachment ni remand nila Bato saying it is dim bread. Okay, titingnan natin, that is still subject to whatever. So 1 trillion budget naging bato na. Teacher's Pet TV, shout out Dr. Toto from Charlotte, North Carolina, USA. Henry Milgar, para mahina. Ano na pa signal mo, attorney? Mahina ba signal ko? Ay, just sana hindi. So, Teacher's Pet TV. Pero hindi naman kasi nagpapamonitor ko sa aking, maganda naman. Teacher's Pet TV. Romel Bengson, Naimbang Arabim, Tirador. Cassandra Daisy, Henry Milgar, Imor Nibal, sa La Union, Naimbang Arabim, Henry Milgar, Hope Brent, Maria, Jemel Multa, simple lang ang not guilty, hatol, kaya hindi na wala ng trial, dismiss agad. Pastor Rodi Rabi, Lita sa Bulis, both houses of Congress, gastos lang eh. Benric Lamador, Maria, good morning po, Tony Toto, Mr. Romualdez Tambi, Pastor Rodi Rabi, okay, hanggang dyan lang, no? At sino pang iba? O si Never Hermosa, Valerie Serna, Wendy Shovinia Talibenyo, so Ronel Bumbit, nabasa ko na. So si Elgin Katamko, lagi po ako nakikinig, salamat po. Nakikinig ka. Tapos Wendy Clovinia Talibenyo, dati kasi nakinig ako sa inyo pareho ni Sir Vlogcaster. Kaya lang wala siyang masyadong vlog ngayon. Nasa abroad siya eh. Bobby Cortez, Dr. Toto Kausing, Educational Content, Legal Matters. Salamat po, Bobby. Never Hermosa, possible maraming madadamay na DDS sender sa paglilitis kay Fiona. Tapos drawback vibranium, congressman lang yumaman. Yun, talo tayo sa congressman. Never Hermosa, Noel Clemente, Tennis Causing Hilad, Dr. Tirador. Never Hermosa, tapos Noel Clemente, Dodge TV, Cassandra Daisy. Mayong gabi dira sa mga taga-Marbel, mga kasimanwa ko, kung di na ako na bata. Saan ako dyan ako pinanganak? Sa Coronadal City. I love Coronadal City. At saka yung doon ako sinilang, I love Marawi City. Doon ako po nakagraduate ng aking unang kurso na Bachelor of Science in Civil Engineering at dyan ko na naranasan ang lahat ng mga beautiful moments ko. Yung mga roommates ko, kanta-kantahan, hindi ko makalimutan yung mga roommates ko ng mga 5 Maranao. Kapag summertime, naalala ko, kumakain tayo, wala tayong ulam. Ang kinakain natin, kanin at saka palapa. Ang ulam, nako, sarap ng palapa. O sino mga Maranao dito, mapia mga gabi sa lagon sa inyo. Ang mga pag-ariakan, lahat kayo, ang sarap, kumakain ng ulam na palapa. Pag wala kayong ulam, sapat na yun. Kay Kumaro, laking pera ang inubos ng mga sa umpisa pa lang. 150 million bawat isa eh. Cassandra Daisy, kung tuso ang kalaban mo, dapat matuto ka rin. Tama. Tama po yan. Dodge TV, Noel Clemente. So, hanggang dyan na lamang. At masanto siya labi sa mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan. At saka mga Cebuano, maayong gabi.
Sa mga Buholano, maadyon gabi. Sa mga waray-waray, maupay nga gabi. Sa mga Bicolano, maupay nga banggi. Maray na banggi. Okay. At magandang gabi sa lahat. At sa mga taga Surigao, Maradyaw nga duyom. Sa mga Tausog, Marayaw dum. Okay. Sa mga Sambuangueño, kay mga kababayan ng Lancaster, buenas noches, mi amigos, amigas in La Zamboanga.